Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para makapaghatid po ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Maagang naulila ang binatang si Mark. Musmus pa lamang siya noon nang mamatay ang kanyang nanay at tatay mula sa isang aksidente sa syudad ng Maynila. Dahil walang ibang kamag-anak, siya ay kinupkop ng kanyang lola Marsinga na naninirahan sa probinsya ng Aklana. Dito na siya lumaki at nakapag-aral. Dahil laking lola, likas kay Mark ang pagiging masipag at mahinahon. Kasalukuyan siya nag-aaral ng senior high school sa kanilang bayan. Dahil malayo ang paaralan sa kanilang tinitirhan, wala siyang magawa kundi araw-araw itong nakarena. May masasakyan naman, pero dahil sa hirap ng kanilang buhay, natuto siyang magtipid. Inisip na lamang niya na exercise yun bago siya pumasok ng paaralan. Isang tendera ng gulay sa palengke ang kanyang lola Marsing. Bago pumasok, tinutulungan niya muna itong mag-ayos ng mga paninda. Kapag uuwi naman sa hapon, kasama na rin siya sa pagliligpit at pag-uwi ng kanyang lola. Tuwing Sabado at Linggo, ay si Mark naman ang buong araw na nagtitinda at ang lola niya naman ang nagpapahinga. Ganun ang araw-araw nilang ginagawa na minsan ay nagdudulot na rin ng kaunting problema, lalo na sa pag-aaral ng binata. Isang araw, late na naman si Mark ng halos 10 minuto sa klase. Ang mas masaklap pa nito, ang unang klase nila ay sa kanilang advisor na si Mr. Corpus. Isang gurong kilala sa pagiging masungit, mayabang, maingay, at higit sa lahat, ang kinaiinisan ng lahat dahil mahilig mamahiya ng estudyante. Kaya naman marami ang umiiwas sa kanya at pinipili na lamang magpakumbaba, wag lang mapahiya sa buong klase. Subalit dahil halos araw-araw itong nararanasan ni Mark, minsan ay hindi niya na matiis ang kanyang sarili na sumagot paminsan-minsan. Kasalukuyan siyang nakatayo noon sa harap ng pinto ng kanilang silid-aralan habang medyo basa ang kanyang ulo at katawan dahil sa malakas na ulan sa labas. Late ka na naman, Mark! Anong oras na, oh? Hindi ka ba nahihiya sa mga klase mo? Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Hindi mauulit? Eh, lagi mong ginagawa yan. Kailan ka ba hindi na late, ha? Halos bilang nga lang sa mga daliri ko na nakapasok ka sa tamang oras eh. Ano? Pinipilit ko naman pong makapasok na maaga kaso hindi po talaga kaya dahil kailangan ko pang tulungan ng lola ko sa palengke. Malayo rin po dito sa bayan yung bahay na tinitira namin. And that's not my problem. Kung alam mong malilate ka, bakit hindi mo tinulungan ng lola mo na maaga? O baka naman sinasadya mo lang na magpa-late dahil alam mong may quiz tayo ngayon, ha? Hindi naman po sa ganun, sir. Sa ganun? Hindi po kami agad nakakapunta na maaga sa palengke dahil matanda na po ang lola ko. Mabagal na po ang mga kilos niya eh. At kailangan ko siyang alalayan para makarating dun. Wala akong pake kung matanda na ang lola mo. Ang pinupunto ko rito ay ang pagiging late sa klase ko. Kung may gusto tayo, may paraan. Kung ayaw, laging may dahilan. Kagaya mo na lang, Mark, ha? Sir, kahit ano namang gawin kong paraan, ganun pa rin eh. Kung hindi ko tutulungan ng lola ko para makapasok agad sa school, mahihirapan po siya at hindi makakapagtinda. Kapag hindi po siya nakapagtinda, hindi po ako makakapag-aral kasi wala po kaming sapat na pera eh. Hindi po kami mayaman. Hindi ko na kasalanan kung naging mahirap kay ng lola mo, Mark. Maraming bata ang katulad mong naghihirap din pero gumagawa naman sila ng paraan. Eh ikaw, imbis na magsikap ka, nagrereklamo ka pa. Kailan po ako nagreklamo, sir?
Ni minsan hindi ako nagreklamo sa buhay na meron kami ng Lola Marsing ko. Abat, Tsaka, nagsisikap naman po ako Pinipilit kong pumasok araw-araw kahit minsan. Halos wala na nga kami makain eh. Oy! Huwag mo akong pagtaasan ng boses ha. Ang bastos mo ha. Baka nakakalimutan mo, advisor mo ko. Ha? Ako ang nag-aayos ng mga papers at documents mo. Ako rin ang nag-aasikaso ng grades mo. Baka gusto mong bumagsak ng maaga. Baka gusto mong hindi na makapag-aral. Ha? Kailan pa naging trabaho ng isang advisor ang mambagsak ng estudyante niya? Baka kayo nakakalimot, sir. Teacher po kayo at obligasyon yung gabayan kami. Hindi yung pinapahiya niyo ako sa harap ng mga kaklase ko. Nananakot pa kayo ibabagsak ako. Anong klaseng advisor kayo? Hindi kita pinapahiya. Magsasabi lang ako ng totoo. Tignan mo yung mga kaklase mo. Tignan mo. May narinig ka bang nagrereklamo? May nakarating ba sa yung pinapahiya ko sila? Wala! Dahil nag-aaral sila ng maayos. Hindi gaya mo na lagi nang late sa klase, reklamador na bastos pa! Hindi po ako magsasalita ng ganito, sir, kung hindi rin kayo bastos. Tsaka, dinamay nyo na yung pagiging mahirap namin ng Lola Marsing ko eh. Sumobra na po kayo sa pagsasalita ng masama sa akin. Ulitin ko ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa ating dalawa, ako ang may mataas na pinag-aralan dito. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at naging public school teacher dahil nagsikap ako. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako nagpadala sa kahirapan. Yun nga masaklap dun, sir. Nakapagtapos kayo at dumaan din sa kahirapan pero hindi nyo ako naiintindihan. Imbis na tulungan at gabayan nyo ako, minamalit nyo pa ang pagiging mahirap ko. Hindi kita minamalit. Gusto ko lang maunawaan mo na ganito ang realidad ng buhay, Mark. Kung gusto mong makaahon sa kahirapan, mag-aral ka ng mabuti. Pumasok ka ng maaga. Ano bang ginagawa ko ngayon, sir? Hindi po ba yun din? Kaso, hindi nyo kasi naiintindihan eh. Sir, kaunting konsiderasyon lang ang hinihingi ko. Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa inyo yung sitwasyon ko. Pero parang bingi kayo. Ba't talagang hindi mo ako ginagalang Nasaan ba yung meter stick ko? Huwag kang papasok ng classroom ko. Layas! Sir! Huwag po! Aray! Aray ko! Aray! Masakit po, Inuubos mo sir! na yung pasensya ko. Lumayas ka rito! Lumayas ka rito! Tama na, sir! Tama na. Sige na po, alis na po ako! Tumigil na kayo, sir! Ikaw papalagpasin ko ang araw na ito at hindi kita i-report sa guidance office. Pero kapag sinagot-sagot mo pa ulit ako, sisiguruhin kong matatanggal ka na sa school na ito. Kapag nangyari yon, hindi ka na rin makakapasok pa sa ibang school. Dahil sasabihan ko lahat ng koneksyon ko kung gaano kasama ang ugali mo. Tumigil na rin sa paghampas ang teacher at dumiretso pabalik sa loob ng classroom. Nanginginig namang tumayo si Mark dahil maputik ang binagsakan niya. Halatang-halata ang dumi sa puti niyang uniforme. Pagtingin niya sa magkabilang braso, kitang-kita kagad ang namumong mga pasa mula sa sunod-sunod na palo ng advisor nilang si Mr. Corpus. Kahit ayaw sana niyang umabsent, napilitan na siyang maglakad palabas ng eskwelahan. Wala siyang balak na magmadali. Ayaw niyang malaman kagad ni Lola Marsing ang nangyari. Baka kasi ma-stress lang ang matanda at mauwi pa sa sakit. Habang naglalakad sa maputik na kalsada, bumuhos ulit ang malakas na ulan kasabay ng tuloy-tuloy niyang pag-iyak. Nag-flashback kasi sa isip niya ang pananakit at malalang pagtrato sa kanya ng teacher niya kanina. Lumipas ang ilang oras. Bandang hapon, dumiretso na siya sa palengke para tulungang magligpit ang lola niya. Siyempre napansin kagad ng matanda ang putik sa uniforme niya, pati na rin ang mga pasa sa kanyang katawan. Anong nangyari sa'yo, Apo? Bakit ang dumi-dumi ng damit mo? Tsaka, ano yung mga pasa sa katawan mo? Ano po kasi, nadapa ko kanina nung pauwi ako galing school. Alam niyo naman po medyo maulan kaya madulas yung daan.
Ang tagal-tagal mo nang pumapasok sa paaralan ng may ulan, ngayon ka lang nadapa. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nakipag-away ka ba sa paaralan ninyo? Hala, si Lola, hindi po. Kilala niyo ako. Lagi po akong umiiwas sa gulo. Hindi ko po gagawin yun, La. Sigurado ka ba? Opo. Kasi kung may problema ka sa paaralan, pwede kang magsabi sa akin. Kahit matanda na ako sa paningin mo, kayang-kaya kitang tulungan kahit ano pa yan. Ano pong matanda? Lola, kahit kailan, hindi kayo naging matanda sa paningin ko. Ang lakas-lakas niyo pa nga oh. Nakakapagtinda pa kayo dito sa palengke. Yung ibang lola na kilala ko, nakaupo na lang sa bahay nila. Pero kayo, ang sipag-sipag niyo pa rin. Ay, ayan ka na naman sa pambobola Totoo mo. naman po eh. Iniiba mo lang ang usapan eh. Seryoso po ako doon, Lola. Tsaka, kung may problema ako, palagi ko namang sinasabi sa inyo. Wala naman po akong ibang matatakbuhan at makakausap kundi kayo. Kapag nagsinungaling ka sa akin, ay malalaman ko yan. Hindi, Lola. Hindi po ako nagsisinungaling. Promise. Halina po kayo. Malapit nang gumabi oh. Maglakad na po tayo pa uwi ng bahay. Ako na po magbubuhat nitong mga natira niyong paninda. Ay mabuti na lang talaga at nandyan ka. Mas nagiging mabilis itong pagtitinda ko ng gulay dahil sa'yo. Simula kasi nang mamatay ang lolo mo, medyo hirap na ako sa pagkilos. Alam niyo po, Lola, sobrang humahanga po ako sa inyo. Kahit mag-isa na lang kayo sa buhay, pinipili niyo pa rin magtrabaho para sa akin. Siyempre, nag-iisang apo kita eh. Ikaw na lang ang mayroon ako. Gustong-gusto mo ring mag-aral kaya kahit mahirap, kailangan kong magsikap sa pagtitinda para makapagtapos ka. Tungkol po pala dyan, Lola. Kailangan ko pa po bang magkuleyo? Medyo mahal po kasi yung tuition ng kursong kukunin ko. Naisip ko lang, pwede naman po akong huminto at magtrabaho na lang para makatulong po ako sa inyo. Aba, sinabi ko bang huminto ka at magtrabaho? Kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral, apo. Habang nandito pa ako sa mundo, sisikapin kong mairaos ang pag-aaral mo. Yan na lang ang maiiwan ko sa'yo pag nagkataon. Ang hirap po kasi ng buhay, Lola. Mas mahirap ang buhay kapag wala kang pinag-aralan. Wala kang mararating. Hindi ka makakapasok sa magandang trabaho. Maliit ang sweldo. Gusto mo ba magaya ka sa akin na pagtanda nagtitinda pa rin ng gulay sa palengke? Lola, wala naman pong masama sa pagtitinda ng gulay. Alam mo ang ibig kong sabihin, apo. Tapos na ang diskusyong ito. Mag-aaral ka at magtatapos. Huwag mo nang problemahin ang pangkolehiyo mo dahil pwede kitang ipangutang sa mga kakilala ko. Ang gawin mo na lang, mag-aral ng mabuti. Okay po, Lola. Maraming salamat po. Intindihin mo na lang yung mga sinasabi ko, apo. Noong nabubuhay pang mga magulang mo, ito rin ang pangarap nila para sa'yo. Kahit hindi mo na ito gawin para sa akin, magsikap ka para sa kanila. Napangiti ang binata mula sa mga sinabi ng kanyang lola. Kasabay noon ay napaluha rin siya, pero hindi niya ito pinakita sa matanda. Natutuwa siya kasi kahit gusto na niyang huminto dahil sa kahirapan ng buhay, sinisikap pa rin ng kanyang lola na magpatuloy siya. Pero nalulungkot din siya dahil hindi nagiging maganda ang buhay niya sa loob ng paaralan. Lumipas sa mga araw, sinikap ni Mark na makapasok ng mas maaga. Hindi na siya masyadong nalilate dahil madalas siyang sumasabay sa isang truck na naghahatid ng mga gulay sa bayan.
Kaya naman medyo hindi na siya pinag-iinitan ng guro tungkol sa usaping ito. Pero muling naulit ang kanilang sagutan dahil sa isang bagay na may kinalaman sa kanilang school project. Naniningil kasi ang kanilang advisor ng 500 pesos bilang contribution daw sa proyektong ilulunsad sa loob ng kanilang paaralan. Dahil walang sapat na pera, isa si Mark sa mga hindi nakapagbigay ng ganitong halaga. Habang nasa loob ng classroom, muli siyang siningil ng guro. Anong petsa na, Mark? Hindi ka pa rin magbabayad? Gusto mo ba maapektuhan ng grades mo? Running for valedictorian ka pa naman, hindi ba? Baka gusto mong hindi makapasok kahit sa honors lang. Hindi naman po yata patas yun, sir. Ilang beses ko na ipinaliwanag sa inyo na gipit kami ngayon ng lola ko. Hindi po ako makakapag-ambag para sa 500 pesos contribution na sinasabi nyo. Oy, sige. Okay lang. I-report na lang kita sa school principal para ma-hold ang credentials mo. Sir, Balak mo mag-college, di ba? Ay mag-isip-isip ka na. grabe naman po kayo, sir. Kailangan po talagang umabot sa principal. Sobra naman po yung pananakot nyo sa akin. Hoy, hindi pa nanakot yun, Mark. Ano po yun? Gagawin ko talaga yun kapag hindi ka nag-ambag ng 500. At saka, huwag mo nang idadahilan sa akin yung pagiging mahirap mo. Nag-aral ka sa school na ito, kaya dapat asahan mong may mga ambagang mangyayari. Alam ko naman po yun, sir. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kayo nagpapaambag ng 500 pesos? Sabi nyo, school project. Pero hindi nyo naman ine-explain sa amin kung para saan. School project nga, di ba? School project. Bingi ka ba? Anong klaseng school project, sir? Nakaraan ko pa hinihingi sa inyo yung resibo o kaya papeles na paggagamitan ng pera namin. Pero wala naman kayong binibigay eh. Paano namin masisiguro na for school project yung 500 pesos? Ano gusto mo palabasin, ha? Na binubulsa ko yung pera nyo? Ha? Wala po Ano akong ba? sinasabing ganyan, sir. Ang akin lang, katunayan tungkol sa school project na sinasabi nyo. Ang laki-laki ng 500 bilang contribution eh. Hindi naman po lahat ng estudyante may kakayahan. Ah, kaya ka pala nangihingi ng katunayan dahil wala ka talagang pang-ambag. Ginagamit mo pa yung kahirapan para makaiwas ka sa 500 contribution. Di ka na nahiya? Ang kapal ng mukha mo. Talagang hindi ako mahihiya dahil wala naman akong ginagawang masama, sir. Pero kayo, malay ba namin kung talagang ginagamit sa tama yung 500 pesos na ambag ng mga estudyante mo? Ay, tumigil ka na! Huh? Ba't tumatagal? Mas lalo ka nagiging bastos, ha? Anong karapatan mong questionin ng mga utos ko kapag sinabi kong may ambagan, may ambagan? Kung wala kang pera, hindi ko nakasalanan yun. Kung mahirap kayo, wala akong pakialam. Kapag sinabi kong mag-aambag ka ng 500, mag-aambag ka. Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Hindi yung nagre-reklamo ka. Tama ka naman, sir. Kaya kong gumawa ng paraan para makapagbigay ng 500. Pero hindi ko gagawin yun hanggat wala kayong pinapakitang katunayan sa amin. Gusto niyo ako ipa-principal sa office? Sige, sir. Tatanggapin ko. Tutal, mukhang may tinatago kayong hindi namin alam. Ay, labas! Labas! Lumayas ka sa klaseng ko. Di, Bingi ka ba? Sabi ko labas eh! bakit ako Labas lalabas, na! sir? Bakit? Di naman ako late ah. Isa pa, wala akong ginawang masama para palabasin nyo ng classroom. Nagtatanong ako ng maayos. Pero kayo itong biglang nagalit. Hayop ka! Gusto mo ulit talagang mahampas at mapahiya ka? Ha? Halika rito. Lumapit ka. Halika rito na makita mo. Ano, sir? Sasaktan niyo ulit ako? Alam niyo bang bawal na yan ngayon? Nagbabasa-basa ako sa internet tungkol sa corporal punishment. Pwede kayong makulong at maalis sa trabaho dahil sa pananakit at pamamahiya niyo sa akin. Ha? Ano sinabi mo? Oh, bakit parang nagulat kayo? Teacher kayo. Kaya dapat alam niyo yan, sir. Nakakahiya naman po na may pinag-aralan kayo pero hindi niyo alam yung simpleng batas. Wala akong pakialam sa batas na sinasabi mo.
Ubus na ang pasensya ko sa'yo dahil sa pagiging bastos mo. Halika rito. Halika. Iwan niyo ako, sir! Halika, sir! Ano? Nasasaktan ako! Ano? Sasaktan pala? Ha? Aray ko, sir! Halika. Kung ayaw mo na sumunod sa mga patakaran ko, lumayas ka sa school na ito. Hindi ka namin kailangan. Hindi ako naging teacher para bastos-bastosin mo lang. Hayop ka! Teacher nga kayo! Pero hindi niyo deserve ng respeto. Akala ko dati kapag guro, magalang at maunawain. Pero nagkamali ako. May ilan palang kagaya mo na hindi dapat nire-respeto at ginagawang role model. Ba't talagang ayaw mong pantumigil? Halika! Halika! Tama na! Halika rito! Sobre na kayo, sir! Halos kalad ka rin nga palabas ng classroom ang estudyanteng si Mark. Hinila siya ng kanyang advisor habang walang tigil na pinaghahampas ng hawak nitong meter stick. Sunod-sunod na lumitaw ang mga pasa sa kanyang dalawang balikat, braso, leeg at mukha. Hindi pa yun nakontento, kaya naman walang tigil niya rin itong pinagsisipa hanggang sa mapahiga na nga sa lupa ang binata. Namaluktot ito habang nagmamakaawa na huminto na sa ginagawa niya. Natigil lamang yun nang makita sila ng ibang teachers. Kitang-kita sa mukha ni Mr. Corpus ang galit at gigil, nasaktan pa ang isa. Si Mark naman, nanginginig habang pinupunasan ng dugo sa pumutok niyang labi. Kinabukasan, dahil na rin sa utos ng principal, ay magkasamang pumunta ng school sina Mark at Lola Marsinga. Nasabi na rin niya sa matanda ang lahat, kaya naman labis-labis ang nararamdaman ng galit ng matanda dahil sa sinapit ng kanyang apo. Nang makarating sa opisina ng principal, ay nagharap na ang maglola at ang advisor ng binata na si Mr. Corpus. Walang hiya ka! Ha? Anong karapatan mong sakta ng apo ko? Ni minsan, hindi ko yan pinalo o kinurot man lang tapos ikaw, bubugbugin mo! Anong klaseng guro ka? Hindi ko yan masasaktan kung hindi siya naging bastos sa akin. Sa tanang buhay ko, ngayon lang may sumagot-sagot sa akin na estudyante. Mahigit 10 taon na ako sa serbisyo. Tapos gaganyanin lang niya ako. Hindi ako papayag. Kilala kong apo ko. Ha? Hindi siya sasagot ng pabalang o masama kung naging mabuti kang guro. Hindi siya magiging bastos kung hindi ka rin bastos. Tinitignan pa nga lang kita. Alam ko nang masama ang ugali mo. Huwag ka magsasalita ng ganyan kung wala kang alam, tanda. Wala ka sa school, kaya't hindi mo alam ang ginagawa ng apo mo. Hayop ka! Wala ka talagang Ay, galang! talagang hindi ako gumagalang sa mga matatandang nakikialam, pero wala namang alam. Kaya pala ganyan ang ugali ng apo mo dahil may pinagmanahan. Huwag mo kong hinahamon. Hindi mo alam ang kaya kong gawin dahil dyan sa kabastusan mo. Bawiin mong mga sinabi mo. Bawiin mo! Ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo, tanda. Kung tinuruan nyo ng maayos yung apo mo, hindi na sana aabot sa ganito. Yan ang problema sa inyong mahihirap Imbis na magpakumbaba kayo, nagmamataas pa kayo na akala nyo may kakayahan kayo sa mga katulad naming may pinag-aralan. Tama na, sir! Ha? Okay lang sa akin na apak-apakan at saktan niyo ko. Pero hindi ang pagkatao ng lola ko. Siguro, wala kaming pinag-aralan. Pero marunong kaming rumispeto at magpakumbaba. Respeto? Ano sa tingin mo ang ginagawa nyo sa akin? Nire-respeto nyo ba ako? Opo. Baka nakakalimutan nyo, teacher ako, teacher. At simpleng mamamayan lang kayo, ha? Matuto kayong gumalang sa mga katulad namin. Di lahat ng tao, sir, nire-respeto at ginagalang. Hindi kami magpapakumbaba sa mga kagaya mo na may pinag-aralan nga, mayabang naman, at mahilig mang maliit ng kapwa nila tao. Oy, dahil meron ako ipagyayabang. Kayo, wala. Wala. Pinanganak kayong mahirap. Mamamatay kayong mahirap.
Grabe sir, sama talaga ng ugali nyo. Sana lang hindi kayo makarma sa ginagawa nyo sa amin. Bago pa lumala ang sitwasyon at sagutan, ay mabilis na pumagitna ang prinsipal. Sinubukan itong pag-ayusin ng maglola at guro, pero walang nangyari. Mataas ang pride ni Mr. Corpus at ayaw namang magpa-ape ni na Mark dito. Mas naging dihado ang guro, lalo na nang malaman ng school principal ang tungkol sa panghihingi nito ng 500 bilang contribution daw sa proyekto ng paaralan. Nalaman ni na Mark na walang hinihingi ang school na pera at ito ay personal na binubulsa ng kanyang advisor. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng investigasyon tungkol sa pagiging guro ni Mr. Corpus. Nalaman ng DepEd ang tungkol sa ginagawa nito, kaya naman wala pang isang linggo, natanggalan nito ng lisensya at naalis sa pagtuturo. Isang bagay na ikinatuwa ni Mark dahil sa wakas, makakapasok na siya sa paaralan nang hindi kinakabahan o natatakot. Akala niya ay magtutuloy-tuloy na yon hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang papauwi galing sa paaralan, ay nagulat siya nang biglang may nagtakip ng panyo sa kanyang bibig at ilong. Pinilit niyang manlaban, ngunit unti-unti rin siyang nanghina nang maamoy ang kakaibang kemikal na nasa panyo. Ilang saglit pa, tuluyan na siyang nakatulog at nawala ng malaya. Pagmulat ng mga mata niya, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang luma at sementadong bahay. Nakatali ang kanyang parehong mga kamay at paa. Sa harap niya, naroon ang gurong si Mr. Corpus habang hawak ang isang tubo na gawa sa bakal. Nasaan ako? Bakit mo ako dinala rito? Anong gagawin mo sa akin, sir? Hindi ko inaasahan na isang estudyante lang pala ang makakapagtanggal sa akin sa trabaho. Ilang taong kong pinaghirapan. 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa high school, 4 na taon sa kolehiyo, tapos nag-board exam pa ako. 10 taong nagturo at masasayang lang ang lahat ng dahil sa katulad mo. Ha? Hindi ko kasalanan kung natanggal ka sa pagtuturo. Dahil kagagawa mo rin naman yun, sir. Ha? Kung naging mabuti ka lang na advisor sa amin, hindi aabot sa ganito ang lahat. At naging kasalanan ko pa talaga ngayon. Hindi ba dapat ko sumunod ka lang sa mga utos at gusto ko hindi sana aabot sa ganitong lahat? Ang kapal na mukha mong sisihin ako! Alam mo kung anong naging pagkakamali mo, sir. Alam mo sa sarili mong naging abusado ka sa mga estudyante mo. Lalong-lalo na sa akin. Huwag kang mag-alala, Mark. Papatunayan ko sa iyo kung gaano ako kaabusadong guro sa mga katulad mong bastos at walang hiyang estudyante. Anong gagawin mo, sir? Bilang advisor mo, tuturuan kita ng tamang asal. Huh? Sisiguruhin ko na susunod ka. Hindi ka na makakapangbastos pa sa mga katulad naming guro. Sir, wag po! Sir, Hmm? maawa kayo! Ha? Sir, wag! Ha? Wag, sir, wag! Wag! Sunod-sunod ngang hinampas ni Mr. Corpus ng tubong bakal ng muka, bibig, leeg at mga braso ng binata. Sa labis ng gigil, hindi siya tumigil hanggang sa manghina ito at hindi na makapaglabas ng boses. Sa loob ng halos kalahating oras, walang humpay niya yung pinaghahampas hanggang sa maligo na nga ito sa sariling dugo. Natauhan lamang siya ng mga pansing naghihingalo na ang kanyang estudyante. Kaya naman sa takot na baka makulong, binuhat niya ang katawan nito at dinala malayo sa kanyang tinitirhan. Inihagis niyang walang malay na si Mark sa isang madamong lugar, malapit sa mahabang kalsada. Pagkalipas ng ilang oras, muling nagmulat ng mga mata ang binata. Bago tuluyang mawala sa mundo, nilabanan niya ang kamatayan at pinilit na gumapang papunta sa kalsada.
Sakto namang dumaan doon ang truck ng gulay na sinasakyan niya minsan kapag pumapasok ng paaralan. Mabilis siyang binuhat at isinakay. Ilang sandali pa, naihatid na ang katawan niya sa bahay ng kanyang Lola Marsing. Halos mandilim ang paningin ng matanda nang makita ang duguang apo na binuhat ng mga pahinante papasok sa kanilang sala. Agad niyang dinaluhan ang binata at napakapit sa duguang uniforme nito. Diyos ko po! Mark! Ano nangyari sa'yo? Ha? Sinong hayop ang gumawa nito? La, ang sakit. Sobrang sakit po ng buong katawan ko, La. Sino ang bumugbog sa'yo ng ganito, Apo? Sabihin mo sa akin! Ipapakulong natin! Huwag ka matakot! Hindi ko na po kaya, La. Yung dibdib ko, hindi po ako makahinga, La. Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Dalhin natin sa ospital ang apo ko! Hindi na po ako aabot sa ospital, Lola. Sobrang nangihina na po ako. Hindi ko na po kaya. Huwag mong sabihin yan. Makakaya mo ito. Makakaya mo, Apo. Sino ba kasi ang may gawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin, utang na loob. La, si Mr. Corpus po. Pagkasabi noon, unti-unting pumikit si Mark at tuluyang nanagutan ng hininga sa mismo mga bisig ng humahagulgol niyang lola. Sa matinding galit at hinagpis, ginamit ni Lola Marsing ang taglay niyang galing sa pambabarang. Pinarusahan niya si Mr. Corpus ng malalang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong doktora. Lumipas ang ilang araw. Namaga ang dila ng guro at nagkaroon ng mahapding hiwa kaya hindi siya makakain o makapagsalita. Natuyo ang balat niya sa kamay hanggang sa halos lumitaw na ang mga buto. Tinubuan din siya ng mga bilog at mapupulang sugat sa buong katawan at hindi natutuyo ang mga ito. Tuwing manidikitan ang damit o mga hanginan, napapasigaw siya sa sobrang hapde. Pero ang pinakamalala, naramdaman niyang may mga buhay na gumagapang sa loob ng kanyang bituka. Dahil sa sobrang sakit, sumuka siya ng kulay itim at mabahong likido. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang isinuka. Mga nag-uunahang ipis, uod at alupihan. Isang linggong naghirap at halos hindi makagalaw ang guro. Kumpirmado na ang kutob niya. Parusa ito ni Lola Marsing dahil sa walang awa niyang magpatay kay Mark. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas sa kanyang pinagtataguan at pinilit na pumunta sa bahay ng maglola. Naabutan pa niya ang burol ng kanyang estudyante. At sa harap mismo ng kabaong ay nakatayo si Lola Marsing at masamang-masama ang tingin sa kanya. Agad na lumuhod sa harap ng matanda ang guro. Patawarin niyo ako, Lola Marsing. Patawad dahil nasaktan at napatay ko ang apo niyo si Mark. Nadala lang ako ng galit ko sa kanya at hindi ko napigilan ang sarili ko. Nadala ka sa galit. Kaya't napatay mo siya. Ni hindi mo man lang inisip yung mga pangarap niya sa buhay bago mo binawi ang buhay niya. Ikaw ang pangalawang magulang niya. Sana
ikaw ang promotekta sa kanya. Pero anong ginawa mo? Hayop ka! Lumapit po ako rito para humingi ng tawad sa inyo. Handa akong pagbayaran ang lahat na naging kasalanan ko. Pakiusap po niyo na po akong parusahan ng ganito. Mas gusto ko pang makulong na lang ako. Ayoko pang mamatay. Sana, inisip mo yan bago mo pinahirapan at patayin ang apo ko. Matapos makipag-usap at umamin sa krimen, agad na tumawag ng mga pulis ang naroon sa lamay na taga-barangay. Ipinadakip kagad nila si Mr. Corpus. Hindi nagtagal ay mabilis na gumulong ang hustisya para sa yumaong biktima. Dahil sa bigat ng krimeng kanyang inamin at ginawa, nahatulan si Mr. Corpus ng higit sa 20 taong pagkakakulong. Habang pinagdurusahan ng lalaki ang kanyang sintensya sa likod ng mga rehas, nagdesisyon si Lola Marsing na bawiin na ang barang na ipinato niya kay Mr. Corpus. Sa kabila ng pait at pangungulila, batid ng matanda sa kanyang puso na hindi kailanman magugustuhan ng kanyang apo ang paggamit niya ng itim na mahika laban sa ibang tao kahit papara ito sa paghihiganti. Ang naging kinahinatnan ni Mr. Corpus ay naiwang nakaukid sa kasaysayan ng kanilang lugar. Nagsilbi itong isang malinaw at mariing paalala sa lahat na gaano man kataas ang posisyon at kapangyarihan ng isang tao, hindi ito kailanman magiging lisensya upang mang-abuso ng kapwa. Dahil sa huli, palaging may sisingil sa bawat kasalanang ginawa. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo. Congratulations and best wishes kina Tres and Kriza na ikinasal po last August 11. Greetings coming from Tita Ninang Maria. Nakikisa po kami sa saya kay Edgar Fowler na wala na pong pamamaga ng paa niya at nakakalakad na po siya ulit. Marami pong salamat, Lord. Shout out kina Alicia at Elijah. Greetings coming from Mama Ann Henry. Hi to Ampy Foster from Southampton, United Kingdom. Happy birthday kay Aimee Garbon. Greetings coming from Lugawan, Tejeros. Shout out sa Cato family, Maestrado family, Lusterio family at sa lahat po ng apo ni Delia Cato from Muntinlupa. Shout out kina Elise, Raya, Pampam, Fatima, Laika, Patricia, Pauline, Rebecca, Paul from Pangasinan, and Helen Fernandez from Cainta Rizal. Greetings coming from Marcelina Fernandez. Shout out po sa mga taga-barangay Mesulao, Kalumpit, Bulacan. Ingat daw po kayo palagi, sabi ni Ami Alip, dahil palagi daw po may baha sa inyo. Shout out kina Giselle Grace, J. Ann, Kate L'Oreal, Rogie, CJ, Keith, Angelo, Fail Marin, Armando Miñeza, Abelarde family at kay Loresil Abelarde ng Infante Mulo, Iloilo City. Kamusta po kayong lahat dyan? Shout out kina Arvin, William, Nestor, Daryl, Pedro Andraque at Gina Andraque Peñas at sa Andraque family at Peñas family. Shout out kina Billy Ray, Jenny May, kay Ray and Lucy Buendia from Nueva Ecija. Shout out sa mga solid abangers from 13 Martires Cavite na sina Ryan Alba, Elijah Alba, Loretta Bobes, Jose Marie Bobes, Oreo, Motmot at kay Yanel Alba. Kumusta po kayong lahat dyan? Hi kay Donna Rose Yan. Hi kay Cassie Barcelona from Bahrain. Shout out na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Bahrain. Mabuhay po kayong lahat. Kamusta po kay Marlon Grape? Shout out sa GH family from Caloocan City. Greetings coming from Maricel Cordero. Shout out to Nicole, Jailan, Nona, and Juno from San Diego, California. Greetings coming from Nonette Armado.
Hi kay Kendra Gomez from Pasay City. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay Victoria Escote. Shoutout kay Shiana Grace Gigabine at sa buong pamilya ni Ginabel Gigabine na nasa North Cotabato. Kamusta po kayong lahat dyan? Kamusta kay Al San Jose from Habaywan, Bacoor, Cavite? Binabati ko po ang lahat ng anak ni Chari Amuala na nasa Matalam, North Cotabato. Ingat ka rin lagi dyan sa Riyadh, Saudi Arabia, Chari. Hi kay Senon Kayabyab ng San Isidro, San Marcelino, Zambales. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin yun, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganon din po ang Kuya Louie Horror Stories. Special guest po natin si Kuya Louie ngayon. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Gusto mo ulit ako mahahampat kita? Sampat kita! Nagbabasa-basa ako sa internet tungkol sa corporal punishment. Mahigit 10 na... Siguro, wala kaming pinag-aaralan. 10 taong nagturo at masasayang lahat ang 10 taong nagturo at masasaya lang ang lahat ng Masasayang. Ay, 10 taong nagturo at masasayang lang? 10... Eh, sinong gumawa dyan? Sana, iniisip mo yan bago mo pahirapan at patayin ang apo ko. Sana, iniisip mo yan bago mo pahirapan. Bago mo pinahirap